Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, kuro-kuro, opinion, at kung anong-ano pa na masasabi dito sa YouTube channel na ito. Alam niyo, nadagdagan na naman po ang Pilipino na ide-deport galing sa Amerika o Estados Unidos. Nagkaroon po ng isang interview na naman uli kay Ambassador Romualdez at sinabi niya na yung 24 na na-deport ay pinoses pa nung panahon pa ni President Biden. At yung implementasyon na i-deport sila ay nangyari ngayong pag-upo ni President Trump. At sinabi niya na meron pang susunod na 80 po, 80 na i-deport uli na Filipinos na meron silang mga kasalanan or involved sila sa mga petty crimes. At nai-explain ko naman sa inyo sa previous video ko na kung ano-ano itong mga haka-haka natin or suspetsya natin or mga obserbasyon natin na nabalitaan natin sa ating mga kaibigan sa Amerika ng mga Pilipino kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit na-deport ang isang individual, whether he is a illegal immigrant, illegal alien, or siya ay immigrant na nagkaroon siya ng kaso doon. So, kalahin mo, 80, 80, at darating sila na hindi natin nalalaman dito sa Pilipinas. Siyempre, nakakaya naman sa kanila kung sila po ay papangalanan at lalong-lalo na at alam niyo naman yung mga komento ngayon sa social media, sabi ng mga nagko-comment, welcome back. Kaya na napalad ninyo kasi illegal kayo. Mga gano'n ba na mga comments. Pero ang pangalawang balita natin ngayon, tungkol dito sa napabalita na parang kapatid nung Sampaguita girl at saka yung security guard. Ito naman ay tungkol sa isang Grab driver na kinumplay ng magkapatid na estudyante ng St. Paul College sa Metro Manila. Ang sabi nung yung mga estudyante, mga bata pa itong mga estudyante, kung St. Paul ito, baka early college pa ang mga ito eh. So, kinumplain daw nila yung yung driver na humihinga ng malalim, ah, malakas yung paghinga niya, mataba siya, yung shirt daw niya nakausli, nakalabas yung tiyan, to the point ng akala nung estudyante na babae, may ginagawa sa kanyang ari. Ah, ayaw ko lang sabihin dito pero malaswang yon, gawain ng isang lalaki. Pero nagsabi naman yung lalaki na driver, sabi niya, pasensya na po kayo sa paghinga ko kasi busog na busog ako katatapos ko lang kumain, sabi gano'n. Meron akong hika at high blood ako, overweight ako, kaya wag niyo lang pong pansinin ang aking paghihinga. Ito namang estudyante, ang ginawa niya, nag-post siya ng isang kwento niya sa Facebook na sinasabi na, "Nandito ako ngayon sa Grab at yung driver may ginagawa sa kanyang ari-arian at ganito, ganyan-ganyan." To the point na tinawagan niya yung tatay niya, nandun yung kapatid niya, and so on and so forth. Only to find out, ah, nag-post nga, pinost nga niya yung complaint niya sa Facebook. So, nagtaka ngayon yung mga netizens, bakit ganito ito? So, ngayon, naging kontrabida na naman yung yung Grab driver. Yung sinasabi, bastos naman ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Eh,
inimbestiga ngayon ng Grab. Ito yung kumpanya na nagmamanage dito sa mga driver, yung Grab. Nag-imbestiga. Yung pala, meron palang audio na recording na nandoon sa loob ng kotse. At doon nila tinignan at inimbestiga kung ano talaga nangyayari doon sa loob ng kotse. Kasama doon yung mga napatunayan na walang kasalanan yung driver. At ang ginawa pa ng Grab, at saka kinausap din yung complainant, yung mga estudyante. At napatunayan na mali yung sinabi ng mga estudyante. At yung sinasabing allegation na ginagawa ng driver ay hindi totoo at pinatunayan po ng recording na nandoon sa loob ng kotse. Ang ginawa ngayon ng Grab, binigyan ng daños perjuicios yung driver. Kasi malaki yung hindi niya kinita dahil under suspension siya. So binayaran ng Grab yung kita niya for the days, yung mga araw na hindi siya nakapag-drive. Okay yon. Pero ang masama dito is nasira yung pagkatao yung driver, na kung ano-ano yung aligasyon yung mga estudyante na pasahero niya. So ngayon, ang mangyayari ngayon is hindi natin alam kung magfa-file yung driver ng kaso against dito sa mga pasahero ng mga babae, kasi lumalabas yan, libel yun paninira ng puri yung ginawa. At saka ang leksyon dito, pag mayroong mga ganyang obserbasyon, huwag kayong mag-post kaagad at magko-complain sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Mali po yun. Ang dapat gawin doon is i-record na lang yung conversation, pagkatapos mag-complain sa Grab at hindi sa social media. Sino ngayon na nakakahiya? Ha? So, itong driver, sa akin lang, dapat itong driver mag-file ng case. Kumuha siya ng isang abogado at filean niya ng case yung mga estudyante na nag-post ng alegasyon sa Facebook. Doon natin makikita kung anong mangyayari. So, yun lang po ang balita ko ngayong gabi na ito, at the whole day kasi akong wala dito sa aking lugar dahil meron akong ka-meeting, at umabot pa nga ako hanggang sa Camp O'Donnell at saka Camp Olivas dahil meron akong meeting sa PNP at saka Philippine Army. So, busy ako kanina. So, yun lang ang balita ko sa inyo, yung additional na 80 na ide-deport na Pilipino galing sa Amerika, at saka itong si mama, kuya driver ng Grab na kinumplain na meron daw malaswang ginagawa habang nagdadrive, siya naman overweight, busog na busog, may higa, pagkatapos high blood pa, akala yung paghihiga at saka yung paggagalaw niya habang nagdadrive, meron na siyang ginagawa. Nakita lang yung kamay niya, isang kamay lang yung ginagamit niya doon sa manibela. Sabi niya, yung isang kamay daw, merong ginagawa. Ay, nako, kalukuhan. So, leksyon yan. Huwag kayong mag-complain sa Facebook or sa social media. Gumawa na lang kayo ng report o written report doon sa kumpanya kung saan na naka-employ yung gusto nyong pagbigyan ng complaint. So yun lang po ang aking masasabi ngayong gabi. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!